sa mga nangyayari sa atin ngayon, ah, itong mga sakit na ito, itong mga lindol, at maging yung mga trahedyang mga darating, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng proteksyon, nagbigay siya ng pag-iingat sa atin, na kung dumating man yan, at hindi naman talaga may iwasan dahil nakawala sa Biblia, ang Diyos ay nagbigay ng pabor, nagbigay ng proteksyon sa atin na sabi niya gano'n, it shall not come nigh thee. Ibig sabihin, hindi ito dadapo sa iyo. No, itong kagandahan po ng pagiging isang Kristyano, nandun yung kasiguraduhan. Ngayon, sa area ng sakit, kalat na kalat sa Biblia yan, na sabi niya, kung dumating man sa iyo ang sakit, nandun ang probisyon na pwede kang gumaling. No? Bakit hihintayin mo pang magkasakit ka? Kung pagagalingin ka rin lang naman ng Panginoon, wag mo nang hintayin magkasakit ka. Kasi sa simula pa lang, labanan mo na. Resist the devil and he will flee from you. Dito po sa Exodus 15:26, sabi niya gano'n, hindi ko papahintulutan yung mga sakit na dumapo sa mga Egyptians, hindi ko papahintulutan na makarating sa inyo. So andun yung pagkakaiba, kayang i-distinguish ng Diyos yung pasaway sa Kanya at hindi. Ang promise ni Lord, ulitin ko po, Exodus 15:26, hindi niya pa hintulutan yung mga sakit na naranasan ng mga Egyptians noong unang panahon na dumating sa atin. No, hindi niya papayagan yung mga yan. Dito po sa Psalms 91, sikat na sikat itong chapter na ito ngayon. Alam niyo, sabi niya ganoon dito sa sabi niya, he that dwelleth in the secret place of the Most High, siya na nandun sa secret place, ibig sabihin nandun sa yakap ng Panginoon, nandun sa yakap ng ating Diyos. Sabi niya ganoon, walang sino mang makakapagnakaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Ngayon tayong mga Kristiyano, meron tayong meron tayong provision, meron tayong protection. Pero paano naman yung mga kasama natin sa bahay na hindi pa born again o hindi nakakaalam ng mga ganito? Gusto ko po sabihin sa inyo dito sa Psalms 91 verse 10, ang sabi niya gano'n, yung salot, yung sakit ay hindi lalapit sa iyo. Tama ba? Hindi talaga. Kasi ang sabi niya, hindi lalapit sa bahay mo. At syempre sa bahay mo, hindi lang naman ikaw nakatira doon pati alaga mong aso, pati alaga mong mga hayop, yung kasambahay mo, kasi ang nakalagay po sa verse 10, hindi ito lalapit sa tahanan mo, sa tent mo, sa ibang translation, sa bahay mo. So hindi lang sa iyo particular, kung hindi ang sino mang nakatira o nasa ilalim ng tahanan mo, hindi ito ay pati sila ay protektado. At ito pang maganda sa verse 10, sa verse 11. Dahil ang sabi niya ganoon, he will give his angels charge over you. You, ikaw lang yun. Pero ang sabi niya ganoon, magpapadala siya, mag-a-assign siya ng mga anghel sa isang tao. Meaning, nag-iisa ka lang, pero maraming mga anghel ang ilalagay bilang pag-iingat sa iyo. No? Kaya wala tayong dahilan para matakot. Ngayon, meron pa pong isa rito na kung nag-check po kayo ng Facebook ng Rema Philippines, nakalagay po ron si John G. Lake. Si John G. Lake po, ito po isang sikat na kwento. I think nung early 1900s ito, nung siya missionary sa South Africa, dumating po yung bubonic plague sa bansang ito at nagkakamatay ng mga tao at bumubula yung bibig ng mga namamatay at dumating ang time na yung siyang naging tagalibing ng mga miyembro niya. At yung lugar po ay na-quarantine. Ibig sabihin, walang makakapasok, walang makakalabas dahil para maiwasan ang pagkalat ng sakit. I think po yung England ay nagpadala ng mga doktor at pagdating nila na nagulat sila bakit si John G. Lake ay hindi nagkakasakit.
alam niyo po, ang sabi niya, yung kapag ang buhay mo ay pinananahan ng Holy Spirit, sabi niya gano'n, bubuhayin niya, namamatay mo katawan. No? Sabi niya, as long as nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos, as long as nabubuhay ka sa kagustuhan ng Diyos, yung si Jesus ang nabubuhay sa iyo, hindi na yung ikaw, yung sarili mo. May promise si Lord na yung kapangyarihan niya dadaloy sa dugo mo, sa katawan mo. Ibig sabihin, sino man o ano man na gustong sumira o pumatay sa katawan mo, katulad ng mga mikrobyo, gusto nila patayin ng katawan mo. No, sabi niya gano'n, hindi magtatagumpay. Kaya challenge niya yung mga doktor, and sabi niya, kumuha kayo nung mikrobyo, yung bumubula, yung bula na lumalabas sa bibig ng mga namamatay, at idikit nyo sa balat ko. At sabi niya, obserbahan nyo under ng isang microscope, sa sandaling dumikit ang mikrobeng yan, mamamatay yan. Sandaling dumikit siya sa balat ko. At ginawa po ng mga doktor yan, at ano po nangyari? At sila na mismong nakasaksi na yung mikrobyo nung dumikit sa balat ni John G. Lake, yung mikrobyo ay biglang namatay. Immediately namatay. Ngayon, yun ang kapangyarihan ng Diyos sa atin. No? At hindi lang para kay John G. Lake yun, kundi para sa ating lahat. Ngayon, andun yung protection ng Diyos sa sino mang nasa Kanya. Ngayon, may mga promises po rito na binanggit ako, katulad nitong Exodus 15, Psalms 91, at saka yung example ni John G. Lake. Pero, meron pong kondisyon dito Hindi ito tatalab kung one, takot ka. Ang takot po kasi ay ito yung pananampalataya na hindi ka kayang ingatan ng Panginoon. No? Ano ibig ko sabihin? Kahit na sabihin natin, andito yung mga pangako ng Diyos sa Biblia, nandito yung provision, nandito yung available sa atin ang pag-iingat, ang protection ng Panginoon, hindi tatalab ito kung andun ang takot. No? Isa pa, hindi rin tatalab ito kung hindi activated sa iyo. Kasi yung mga miyembro niya, diba nagkakamatayan? No? At siya nga nagiging tagapaglibing ng mga tao. Bakit yung mga tao na namamatay, tinuturuan naman niya to, pero siya, hindi tinatalaban. Ano pinagkaiba? Kasi may mga Kristiyano pong nagsisimba para masabing magsimba lang. Kasi ito yung in ngayon na kailangan mapasama ka sa mga born again. No? Na kailangan kasama ka sa mga pumapalakpak na nagtataas ng kamay. Pero hindi rin nakikita ang pagiging Kristiyano na kung nagtataas ka ng kamay, umaten ka, okay na. Hindi. Kasi ang provision na ito, ang pag-iingat na ito ng Panginoon, ay kailangan isa puso mo at palabasin mo sa bibig mo at i-practice mo. No? Kasi, ulitin ko po, kailangan po activated itong faith na ito sa atin. Nandun yung tiwala mo. Nandun yung halimbawa, sabihin natin, nagkaroon ka ng sipon. Okay, anong uunahin mong gamiting gamot? Siyempre, yung alam mong tumatalab. At kapag inuna mo ang Biogesic o yung Decolgen o any gamot sa sipon o vitamin C, mas may tiwala ka to. Kasi mas uunahin mo kasing gamitin yung pinagkakatiwalaan mo. Pero kung andun yung tiwala mo sa rebuke, nandun ang tiwala mo sa salita ng Diyos, nandun ang tiwala mo sa mga pangako ng Diyos, bago ka uminom ng gamot, mag-rebuke ka na. No? Uunahin mo siya kasi alam mong tumatalab. Kaya ulitin ko po, hindi tatalab ang mga bagay na to kung andun ang takot. Ano ibig sabihin nito, no? Huwag kang nakikinig sa balita, nakala mo katapusan na ng mundo. No? Hindi pa katapusan ng mundo. Bakit? Kasi, wala pa naman ang rapture Hindi pa rapture ito.
no? Ito ay kasama sa mga propesiya, pero hindi pa itong katapusan. Kailangan pa tayong humayo, no? Ang ulitin ko po, ang sinabi ko sa Matthew 24, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw, ng digmaan, no, mga pestilence, taghirap, mga kaguluhan, pero sabi niya hindi pa ito ang huli ng lahat, dahil sabi niya gano'n, ipapangaral pa ang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Pag dumarating lang yung mga ganitong pangyayari, katulad ng lindol, mga sakuna, at saka itong sakit na ito, maraming tanong ang tao. At pag natapos ito, kailangan ikaw ang magbibigay ng sagot dun sa mga katanungan nila. Kaya nga ipapangaral ang salita ng Diyos pagkatapos ng mga kaguluhan, no? Kailangan maging ready tayo ron. Kung mababasa nyo nandun sa background ko, sabi niya gano'n, be ready na pagkatapos ng mga nangyari-yaring ito, kasi nakuha ng Diyos ang atensyon ng tao ngayon no? Ito yung time na mag-iisip sila at lumalabas na walang kakayanan talaga ang teknolohiya, no? Yung mga achievements ng tao, ng medisina, wala, hindi kaya. Kaya mapipilitan tayo talagang tumawag sa Panginoon, at ikaw ang dapat na maging boses pag dumating yung panahon na yun. Hindi ito yung time na nakikisali ka sa mga takot-takot. Ikaw dapat ang nagbibigay ng hope, ng pag-asa doon sa mga kasama mo sa bahay. At napakagandang pagkakataon nito na mag-witness ka, mag-share ka ng yung pananampalataya sa mga kakilala kasama mo, na sabihin mo, nakahula lahat sa Biblia, pero nakahula rin na ang sino man tumawag sa Panginoon ay maliligtas. Kailangan maging ready tayo sa pag-aaning darating. Ulitin ko po, unang-una, hindi tatalab ang mga pangakong ito kung punong-puno ka ng takot. God has not given us the spirit of fear, but of love, sound mind, and power. Sabi nga gano'n. At pangalawa, dapat activated sa iyo ito. Ano ibig sabihin? Yung nasindihan yung pananampalataya mo, hindi yung ngayon ka na lang magpe-fake, no? Dapat nandun yung nasindihan, na turn on yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Paano mangyayari ito? Sabi niya gano'n, no? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ibig sabihin, hearing and hearing. Kaya nga, hindi pwedeng hindi tayo nagsisipa para makinig ng sermon. Kailangan mo talaga makinig ng sermon, kasi kailangan mo yung hearing and hearing. Kailangan mong gawin yun. Ngayon, kapag ka nangyari na yan, magbigay nga lang ako ng konting example. Alam niyo po ba, may aso na, may aso kami rito, naging 3 Nawala yung isang aso namin, yung si King Kong, no, na ngayon, napalitan ng 2. Ngayon, ang aso rito, alaga ko, si Brown, ngayon, napalitan ng Pomeranian, si Coco, tapos yung isang laking aso, obese, no? Ngayon, ang nangyari po, magmula po nung nag-spray, dumaan dito yung bombero sa paligid namin, nag-spray, ayaw na nilang kumain. Tapos, naglabasan yung mga kuto sa kanila, no? Yung mga tick and, yung mga kuto sa katawan nila na parang itong bagong aso namin ay nilalanggam, no? At nag-try po ako na na yung magpatak ng gamot sa kanila, pero hindi tumatalab. Kaya dumating ang time na hindi na sila lahat kumakain. Syempre, alaga mo yan. Ibig sabihin, alagaan mo. Hindi mo pabayaang mamatay. Kaya nga alaga no? Hindi nakasama ka sa napapahala kapag nakita mong hindi kumakain o nakita mong pumapayat na mag 2 weeks na gano'n ang kondisyon, hindi na bumabangon. Alam niyo po ba yung Pomeranian namin, inabutan ko nga isang gabi na naninigas na, naghihingalo na. Pero before yun, tinitingnan ko po sila, may nagsasalita doon sa loob ko na may peste, may espiritu ng peste sa bahay mo. Nung gabi pong yun, kailangan mag-deal, kailangan mong harapin. Ngayon, anong gagawin mo? No? Mag-insenso ka ba? Magsisindi ka ba ng kandila? No. Sinabi po rito na sa pangalan ni Jesus, lahat yan ay
ah, luluhod at lalayas. Kaya ang ginawa ko, simulan mo nang harapin na ikaw na spirito ng peste, ikaw na spirito ng sakit, lumayas ka sa tahanan ko. Bakit? Kasi sabi niya gano'n, no? Iingatan niya ang tahanan mo. Ay, praise the Lord. Ay, ngayon, malalakas na silang kumain. At iniisip ko, dahil 3 to, 4, sa may isang pusa, ngayon, ang problema yung pagkain. No? Pero, okay po. So, ang sinasabi ko po rito, tumatalab. Kailangan mo lang talagang labanan. Kailangan mo resist the devil and he will flee from you. No? Kailangan mo labanan. Akala ko ba sinasabi mo, Pastor Boy, na hindi lalapit sa iyo? Kung lumapit, di palayasin mo. No? Nasa iyo ang authority. Hindi pwedeng, kumbaga, yung bahala na kung lumapit, wala ka na magagawa. No? Binigyan tayo ng authority na palayasin. Alam niyo po ba kung sinong binigyan ng kapangyarihan magpalayas? Hindi po yung mga anghel. No? Hindi nga si Jesus din kundi tayo. Kaya sabi nga niya gano'n, binigyan na sa akin lahat ng kapangyarihan. Ang sabi niya, kaya kumayo kayo, ibig sabihin, nasa inyo na. Kaya wala kang gagawin, wala na rin magagawa ang Diyos. No? Ganun kalaki yung authority niya sa atin. Kaya ito, minsan, na-prove ko na naman na ang salita ng Diyos ay tumatalab. No? Kapag may ali-aligid riyan na peste, may ali-aligid riyan na perwisyo, sa pangalan ni Jesus, kailangan nating palayasin. Huwag ka pumasok sa iyo yung mga sakit na yan, yung mga problemang yan. Lumaban tayo. No? At isa pa, paano bang ipag-pray itong bagay na to? Kasi hindi naman pwedeng magpawalang bahala ka na lang, no? Kailangan po nating ipanalangin ito. Kasi alam niyo po ba, sa time na to, ang prayer ng mga Kristiyano, ang pinakikinggan ng Diyos. Kasi sabi po niya sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people will humble themselves, no? At kung sabi niya ganoon, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, maaaring sabihin natin na hindi naman kami gumawa ng kasalanan Mga kapatid, kung pag-aaralan mo yung aklat ng Daniel, si Daniel ang pinakamaayos, pinakamatino. Pero pansinin niyo po yung prayer niya. Nang sabi niya, patawarin mo kami. Isinali niya yung sarili niya sa mga, nag-identify siya sa mga kasama niya na nagkasala, ang buong Israel. Kaya sabi niya, patawarin mo kami. Isinali niya yung sarili niya sa mga nagkamali, kahit na wala siyang pagkakamali. No? Humingi tayo ng tawad. Bakit? Kasi hindi lahat ng nangyayari dito sa mundo ay kalooban ng Diyos. Kailangan natin hingi ng tawad yung mga tao. Siyempre, mahirap kasing yung kumbaga nga, ano ba yung narinig ko, sabi niya gano'n, mahirap mag-judge sa White House kung yung sarili mong house ay hindi maayos. No? Huwag natin i-judge yung presidente kung yung sarili nating tahanan ay hindi maayos. Minsan, gusto nga natin magpalayas ng demonyo, kinokontrol natin yung demonyo, pero yung ugali naman natin. Sino kukontrol sa ugali natin? Tayo. Kasi sabi niya, humble yourself in the sight of the Lord, and in due time, He will lift you up. Ngayon, ihingi natin ng tawad yung mga kasama natin, yung bayan natin. No? Wala, nasira na yung plano ng Diyos sa pamilya. Nasira na ang plano ng Diyos sa kasal. Sabi niya, babae, lalaki ngayon, pwede na lahat Nasira ang plano ng Diyos sa dito sa mundo. Ngayon, tayo yung supposed to be mag-enforce ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, manalangin kayo ng ganito, mangyayari ang kalooban mo dito sa lupa katulad ng sa langit. So, ayun po yung prayer na dapat nating gawin araw-araw. At kung maalala nyo, sinabi niya na bago may pag-pray ang lahat, sabi niya gano'n, unang-una ipanalangin mo ang gobyerno at ang mga namumuno. Tayo mga taga-Rema, mapanalanginin tayo Sa totoo lang, hindi bumababa ng isang oras ang prayer sa isang araw dapat tuloy-tuloy itong ganito. Isama po natin yung buong mundo. Yung buong mundo. Ihingi natin ng tawad ang
kasalanan. Alam niyo po, naalala ko dati yung yung tiyahin ko po na noong unang panahon, nagkaroon po siya ng sakit at namatay. Ngayon alam niyo po, kinukwento niya sa akin, nakita niya na yung spirito niya umakyat at nakita niya ang mundo. Sabi niya, boy, sabi niya, nakita ko ang mundo. At sabi niya, napakasukal, napakakalak, na hindi magandang tingnan ang mundo. Pero ano pong ending no, nagbalik siya sa katawan niya at kinuwento niya sa amin. At naalala ko po yung isang panalangin din ng isang intercessor na ang sabi niya, Panginoon, gamitin mo itong pagpupuri ko, gamitin mo itong panalangin ko para takpan ang dumi, ang baho ng mundo. Gamitin mo itong pasasalamat ko sa iyo, itong panalangin ko para matakpan ang hindi magandang amoy ng kasalanan sa mundo. Eh, yun nga, mga kapatid, kailangan po natin talagang mabuhay ng maayos, malinis sa harapan ng Diyos, lalo na sa time na to. Kahit naman hindi time na kaguluhan, kailangan natin i-maintain yun eh. Kasi sabi niya ganun, be holy for I am holy, for without holiness no one will see the Lord. At iyon po ang battle ng lahat na talagang pipigilan ka ng kaaway. Pero hindi ka papayag, hindi siya mananalo. At ito po, ulitin ko, sa pananalangin natin, ihingi natin ng tawad ang bayan natin. No? Ihingi natin ang tawad dito. At pangwakas, nag-check po ako ng mga sinasabi po ng mga propeta. Hindi ako siya propeta hindi ko alam. Pero ngayon, kailangan kong makinig sa teaching ng mga propeta, no? At dalawa po ang nagsabi na ang isa po rito si Kenneth Copeland, at ang sabi niya, ang coronavirus na ito ay matatapos na, no? Matatapos na. Ngayon, hindi naman pwedeng magpapatuloy ito kasi may iba pang mga mangyayari na hindi lang ito. Ito ay simula pa lang. Kung tutuusin, marami pang mangyayaring mga sakuna. At yung pinaka magulong pangyayari, aalisin ka na ng Diyos dito. Bakit? Hindi ka dinisign ng Diyos na dumaan doon sa kaguluhan na yun. Ano yun? Yung Great Tribulation. Tribulation ito, pero wala tayo pa doon sa Great Tribulation. Ngayon, yung isa pa na nagsabi na binigyan siya ng pangitain ng Panginoon, ipinost ko po ito sa Rema Philippines, no? Ang sabi niya, 2 oras siya na binigyan ng panaginip ng Diyos, at sa panaginip na yun, pinakita ni Lord sa kanya yung nangyari na itong virus daw na ito ay man-made, no? At marami pa siyang sinabi kung sino ang involved. Ngayon, ang pinaka-concern ko ay itong sinabi niya na by April matatapos na ito sa time ng Passover. Ano ba yung Passover? Ito yung time na ang mga Israelita aalis na, pupunta na sa lupang pangako, pero nung gabing yun, dadaan ang anghel ng kamatayan at maglalagay ka nga ng dugo sa pinto mo. At kapag nakita nung anghel yon, lalagpasan ka na. Tayo po ay always nagpapakover sa dugo ni Jesus. Kaya nga tayo naligtas dahilan sa dugo ni Jesus. Sabi niya, pagdating na ng Passover or something between middle ng Passover, kailan ba yan? Ngayong April yan I think sa April 15 yan. Sabi niya, magsisimula na itong mawala. Umaasa po ako ron kasi tayo pong dito sa Rema ay kailangan pang magtayo ng maraming simbahan. At hindi na po tayo naghihintay ng may makakagraduate pa, na magkakaroon pa ng diploma ng pagiging pastor bago magamit. Sino man ang may gusto, no? Pwedeng magamit ng Panginoon. Medyo magbanggit lang ng konti. Sabi nila kailangan daw
meron ka raw natapos o makagraduate ka. Eh, tingnan natin kung kaya mong kaya mong palayas ng demonyo using your diploma. No? Gamitin mo yung diploma mo, sabihin mo sa pangalan, lumayas kayo. Sa pangalan ng diploma ito, lumayas kayo. Hindi alis yun. Ang importante po, si Jesus po ay nandun sa heart natin, sa ugali natin, sa buhay natin, sa isip natin, at lumalabas sa bibig natin. Marami pang simbahan ang itatayo na ngayong taon at sa mga darating, nakikipag-apurahan na po tayo, at one day titigil lahat ang pagsisimba. One day titigil na po ang soul winning. One day titigil na yung partnership na yan. Titigil na yung fundraising na yan. One day titigil na yung soul winning. Yung pagtatayo ng simbahan, titigil na yan. Bakit? Kasi rapture na. At lahat ng pinagpagura mo, lahat ng itinanim mo, lahat ng tiyaga, pakikisama, mga sakripisyo mo, ay kasama mong dadalhin doon. Yun lang ang madadala mo sa langit. Yung napundar mong mga sasakyan, kayamanan, yung pera mo sa bangko, iiwan mo lahat yan. Kung madadala mo lang sa langit, ay yung sinakripisyo mo sa Panginoon. Yun ang makakasama mo, yun ang daladala mo, yun ang taglay-taglay mo ng maraming taong darating sa langit. At ito po ang paalala ni Jesus sa atin, mag-ipok ka ng kayamanan sa langit. Dahil dito mawawala lahat yan, hindi tatagal yan. At ngayon po na binabanggit ko po itong mga to, ulitin ko po yung sinabi ni Pedro, nang sabi niya, ngayong alam mo na ang katapusan ng lahat, anong dapat na isip mo, ano ang dapat na attitude mo, at ano dapat yung mga priorities mo. Ay nawa, mga kapatid, kung meron kang pagkakataon na mag-share, mag-witness, hindi ko sinasabi na mag-house to house ka ngayon dahil uhulihin ka rin. Kung meron pagkakataon, ay gawin po natin ito na mag-share. Kahit sa text, kung mga kaibigan mo, bigyan mo ng pag-asa. Sabihin mo, nakalagay lahat sa Bible yan, kumuha ka ng paraan na maging curious sila at maging sagot ka sa mga katanungan ng mga tao ngayon. Ano pa ba? Ito yung pinakamagandang tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos at mag-pray. I-deal natin yung mga dapat i-deal sa prayer. Yung mga simbahan po na kung may mga umahadlang na mga spirito at maging doon sa mga buhay natin, yung sakit, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito yung time na i-deal sila sa prayer. Mahaba ang panahon para mag-pray. At pray po tayo, Lord, tinataas ko sa iyo mga kapatiran. Dahil ko, Panginoon, na nakausapin mo kaming lahat ngayon at turuan mo kami, Panginoon, na nabuhatin ang gawain mo at samahan mo kami, Panginoon, na kalunin ang mga hadlang na ito. Nataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng sangkatauhan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang, pagkakamali. Tinataas namin sa iyo ang dugo ni Jesus. Kausapin mo kami, Panginoon, ngayon, lalo na sa time na ito, kung ano yung dapat, kung saan, ano yung mga dapat namin gawin, yung rema, Panginoon, yung timing, and everything. Kausapin mo kami, Panginoon, sa bawat sa amin, yung tamang posisyon, yung saan kami dapat, ano yung dapat namin ipag-pray, ano yung dapat namin abutin. Ang pag-iingat mo, ang pagpapala mo, Panginoon, at ang kasiglahan mo, ang zeal, ang inihiling namin, bigyan mo kami ng tapang na ipangaral ang salita ng Diyos. Simula pa lang ngayon, hanggang sa matapos ito, Panginoon. Ito, kahilingan namin naman sa pangalan ni Jesus.